Good morning po sa bawat isa. Batiin naman po natin yung mga katabi natin. Good morning! Ayan. Kahit po konti tayo, still pinagtipon-tipon po tayo ng Lord and dapat po maging grateful tayo kasi aminin po natin mas masarap matulog. Amen po ba? Di ba yung sa weather, umulan po kanina. Ayan. Ayan. Sa umaga pong to, salamat sa Lord kasi binigyan niya tayo ng opportunity na makapagtipon-tipon upang sama-sama po tayo manalangin sa bawat isa. Ayan, tayo po tayo. Let's pray po. Heavenly Father, we thank you, we glorify your name, Lord Jesus. Lord, salamat sa araw na to, Lord God, na binigay mo po sa bawat isa, Lord God, upang magtipon kami, Lord God. Nawa, Lord, sa umagang ito, Lord, wala kaming ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Lord, kasi alam namin, Lord God, na simula pa lang ngayong araw, Lord God, narinig mo na, Lord God, yung mga panalangin namin, Lord God. Salamat, Lord, kasi tinuruan mo kami, Lord God, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. And turuan mo kami, Lord God, na patuloy kang isik, Lord God, patuloy na magpatuloy kami, Lord God, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mercy mo, sa grace mo, Lord God, na pinaparanas mo sa amin sa araw-araw, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang
mo ay sapat, Panginoon.
Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, hindi po tayo dapat mag-worry kasi alam natin, hawak tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Ako'y iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Sa pahawak mo, hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita. Na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Makakaupo na po tayo. Okay, praise God. So, para naman po sa ating testimony, alam ko po sa this week po ay nag-pray po tayo sa Lord, hindi po ba? Ngayon, ito po yung ating pagkakataon para i-share po natin yung pasasalamat natin sa kabutihan ng Lord. Siyempre, nung nag-pray po kayo, may mga prayer request po kayo, hindi po ba? Ngayon po, i-share po natin kung yung naging prayer po natin sa Panginoon ay kung tinugon po ba ito ng Panginoon. So, sa hapon na ito, i-share po natin yung pasasalamat natin sa mga biyaya na binigay ng Panginoon. And para po sa pagsisimula ay magtatawag po ako sa atin, Victory kapatid. Pero bago po yun, uumpisahan ko po muna sa simpleng pagbibigay lang po ng testimony. Kahit pagpasalamat po natin yung mga pang-araw-araw natin na pinag-pray. Kunyari, pagpasok sa school, pagpasok sa work, yung
guidance ng Lord. Kahit yung simpleng pasalamat lang po yun, bigyan natin ng testimony sa araw na to. And umpisahan ko po, ako po, pinag-pray ko po sa Lord this week ay yung Thursday po, nawalan kami ng kuryente. Well, saglit lang naman po yun. Alam ko naman po karamihan sa atin nawalan din ng kuryente. Well, thank God kasi yung ibang lugar mahigit more than 4 hours nawalan ng kuryente. Kami 1 oras lang nawalan ng kuryente nung Thursday. Nawalan kami ng kuryente, 10:47, sakto. Bumalik yung kuryente namin, 11:47, sakto din. So, pinag-pray ko talaga yon kasi mahirap matulog ng mainit. So, nung sinabi ko, nung nag-pray ako, tinugon agad yun ng Lord. Sobrang bilis talaga. As in, thank God kasi hindi kami natulog sa dilim at hindi kami natulog sa init. So, talagang kahit tingin natin simpleng pangyayari, present talaga lagi ang Lord. So, yun lang po. Praise God. And pag-pray po natin yung Meralco na yan, ha? And yan, magtatawag na po ako. Victory, kapatid. Chassis. Nakaganon, iniiwas yung tingin sa akin. Ang sa akin po, simula nung huling share po ako, sa parang sabi ko nun na pagod ako from midterms. Hanggang ngayon pagod pa rin po ako. Halata naman, di ba? Hanggang ngayon pagod pa rin po ako, yung pakiramdam ko sa school. Kasi parang shinorten nila yung end term namin. Pinabilis po nila kasi mag-graduation na po. Sabi ko, this week, sabi ko, Lord, kayo na po yung mag-sustain sa akin, kayo na yung bahala sa akin. Tapos, hanggang kanina umaga, pagod na pagod po ako. Tapos, nung praise and worship, na-bless po ako kasi nakaramdam ako ng pahinga for a short while na, oo nga, bakit kailangan kong matakot dahil pagod ako? Kaya naman ng Lord lahat. So, ayun po. Victory, kapatid na Ate Marivic. Sabi ni Sister Dayan, ay sunod-sunod na yan, si Isa, si Jello. Hindi pala. Ayan. Ako po, nagpapasalamat po sa Panginoon. Kasi unang-una yung provision niya sa amin sa araw-araw. Talagang nakakatuwa dahil yung time na pag 'di ba pag may mga bayaran tayo sa tubig, sa kuryente, lalo na sa kuryente, wow, ang taas talaga ng dinagdag. Pero salamat sa Lord kahit sa kabila ng ako ang trabaho ko ay hindi na araw-araw, pero sa biyaya niya talaga na on time talaga dumadating yung pambayad. May nagbibigay sa akin yung mga anak ko. At eksaktong-eksakto talaga. Kapag wala kaming bigas, andoon din. Sabi ko, hindi na ako talaga naghihintay na, Lord, wala na kaming eto na talaga. Kaya ramdam ko talaga sa buhay ko yung kabutihan ng Panginoon. Tapos, salamat din sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin. Lagi yun yung prayer ko kapag papasok sa trabaho yung mga anak ko, yung mga manugang ko. Lagi ko talaga pinagpipray na yung pag-iingat kasi, di ba, kahit maayos ka magmaneho, 'di ba may mga reckless driver, lalo na yung mga nakamotor. So 'yun, talagang tinamaan. May tinamaan. Ayan. Ayun, natutuwa lang talaga ako dahil napakabuti ng Panginoon. Isa pa na pinagpapasalamat ko sa Lord, yung, 'di ba may DBR tayo? Ang kaganda talaga ng mga insights na ibinibigay ng Panginoon sa akin, sa mga nababasa ko. Andun yung pagpiprepare niya kung paano tayo haharap sa mga sitwasyon na hindi magaganda, sa mga sitwasyon na parang ang hirap-hirap na tingin natin walang pag-asa. Pero yung itinuturo ng Panginoon, napakaganda, talagang magkakaroon ka ng buhay na pag-asa dahil sa kanyang salita. Kaya ang lahat ng papuri sa Panginoon. Ay, bababa na sana ako. Victory, kapatid na Kuya Momo. Nakatungo siyang ganyan. And good morning po sa ating lahat. Nagulat
prepared. Pero sabi nga, there's always a reason to thank God. Ako, I praise and thank God. Supposed to be, hindi ako maka-attend today, even sa practice. Pero, He made a way for me to attend. I know maraming bagay na dumarating sa buhay ko, sa buhay natin, na sometimes it tends to overwhelm us with problems, with challenges. Pero I praise and thank God kasi He always find the way to remind me or to remind us na He's always there for us. Whatever happened, nandun siya parate. Yung song nga matagal nang hindi kinakanta. Ano ang title na nakalimutan ko? Yung solemn. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Favorite song ko yon, yung Ako'y Nagtitiwala. Tapos ang ganda pa ng rendition nung sinend ni Jello. So super, nung napakinggan ko pa lang, super na bless, super na-relieve sa akin or na-remind sa akin na tiwala ka lang sa Panginoon. Malayo pa yung takbuhin, pero malayo na rin yung natakbo mo. So, let's keep on holding on sa Panginoon, sa promises niya. Sabi niya, di ba? He will never ever leave us nor forsake us. So, yun yung parati nating panghawakan. And salamat sa Panginoon, lahat ng papuri sa Kanya lang. And Victory, kapatid na si Jeremy, parang ayaw mo eh. Good morning po. Ayun. Ayun po. Sa akin po, thankful ako kasi nung mga nakaraan po, nawalan po ako ng isang kaibigan. Namatayan po ng isang kaibigan. Sabay, medyo mabigat yung naging dating niya sa akin. Hindi lang sa akin, sa group of friends ko rin na part siya. And although mabigat siya, thankful kasi ramdam ko yung comfort ng Lord. Hindi lang sa akin, but doon din sa group of friends ko. Kitang-kita ko na nagpapalakasan sila kasi yun nga, medyo mabigat yung nangyari. But still, kita ko na kinikip sila together ng Lord. And ayun, totoo yung sinasabi na blessed are those who mourn for they will be comforted. Ayun lang po. Praise God. Grabe po talagang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? And para naman po sa Word of God, tiyatawagan ko po si Sister Anne-Marie Alberto para po sa salita ng Diyos. Ay, pasensya na. Magandang umaga po sa bawat isa. Nag-almusal na po ba kayo? Hindi pa. Meron akong tinapay dito eh. Actually, hiningi ko lang to. Hindi talaga sa akin to eh. Magbibigay ako ng 2 tinapay. Pagkasyahin nyo na po kung ilan tayo. Dapat po umabot to dun hanggang sa tech group ha. Kuha kayo dapat magkasya yan hanggang sa dulo sa tech group ha. Dapat lahat makakain. Ano po ba yan? Malunggay po ba yan? Oh, malunggay pa po yan. Napakasustansya po niyan. Lahat po kukuha. Pwede po kainin. Pwede po kainin. Ano yan? Kahit hindi kayo masyadong mabubusog. Umabot ba sa likod? Meron kayo? Wala pa? Kasya? Kasya at kinaya. Tama. Di ba may larong ganon? Parang game show yata yun sa TV. Kasya at kinaya. Pag sinabi nilang dapat may 10 tao dun sa, ano ba yun, bubuhatin o sa papel? Parang paper dance ba siya? Dapat magkasya doon yung sinasabi at dapat kayanin, hindi maaalis, di matutumba.
At kinaya naman ng 2 pandesal. Ewan ko lang kung nabusog kayo. Pero sabi, di ko naman sinabing bubusugin ko kayo. Tinanong ko lang kung kumain na kayo ng almusal, di ba? Pero sa Bible, may familiar tayong kwento dyan. Alam na alam yun. Kahit si Juris at si Yanis, alam to eh. Na dun sa ilang tinapay, 5 at saka 2 isda, hindi lang iilan ang nakakain. Kung hindi, 5,000 ang bilang, mga lalaki lang, hindi pa kasama ang mga bata at babae. At na-amaze talaga tayo dun sa miracle na yon. Pero paano ba nangyari yung miracle na yon? At ano ba yung matututunan natin? Di ko man kayo nabusog, nawa mabusog tayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayong umaga na to. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Purihin kang patuloy at sambahin ka. Maraming salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo at mabiyaya ka sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga patotoo na ibinahagi ng aming mga kapatiran. Nagpapalakas din po ito sa amin at nag-i-inspire, Panginoon, para magtiwala sa iyo dahil nakikita namin yung pagkilos mo po sa buhay ng mga kapatid namin na nagbigay ng mga testimony. At dalangin namin patuloy mo kaming pagpalain ng iyong salita. Dalangin namin buksan mo ang aming kaisipan at puso para tanggapin, Panginoon, ang mga bagay na ituturo mo sa amin sa pamamagitan ng katotohanan na nagmumula sa iyo, Lord God. Hayaan mo po ang banal na Espiritu mo ang sumama sa amin ngayong umaga sa pakikinig namin ng iyong salita. At ikaw lamang po ang maluwalhati at mapuri. Ikaw lamang ang makita ng bawat isa. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So sabi ko nga, familiar na tayo dito sa kwento na to eh. Pero may tanong ako. Kasi nga, marami akong narinig dun sa testimony na ganito, pagod na, parang madaming pinagdadaanan, pero nagtiwala sa Lord. Pero madalas sa ating mga tao, at makikita natin doon sa kwento, may nature tayong ganito. Parang doon lang tayo sa kaya natin. Tama ba? Doon lang sa parang posible sa atin, posible sa pananaw natin. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong morning ay, doon lang ba sa kaya? Doon lang sa kayang gawin, kayang ibigay, o doon lang ba sa posible para sa atin? Makita po natin yung text natin sa John 6:1-13. Ito po ay ang tungkol sa pagpapakain ng 5,000. At maaari nyo ba akong tulungan at samahan sa pagbabasa? Pwede ko bang hilingin si Sister Jello na basahin yung text natin? Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea at tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo at tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niyang ang napakaraming tao papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit na tigkakaunti ang bawat isa. Hindi po. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay mga 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon
Nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 na basket. Natatawa ako dito sa pagbabasa ng ano. Feeling ko nakarinig ako nung AI, madamo. Madamo kasi yun. Yan. Kasi hindi masyadong familiar sa mga Tagalog, 12, no? 12. O hindi po natin pinatawanan yung mga kabataan natin sa pagbabasa, ha? Huwag niyo pong tawanan. Maraming salamat kay Jello at kay Isa sa pagtulong sa akin magbasa. Ano, nakakahingal magbasa, no? Kaya kayo ang pinagbasa ko. Anyway po, so itong kwento na to ay, hindi siya parable. Nangyari siya kila Jesus nung panahon na yon. At ito po ay isa sa mga miracles ni Jesus na makikita natin sa lahat ng books ng gospel, nakasulat to. Kasi merong libro sa Juan, hindi lahat ng mga kwento na makikita mo sa Matthew, Mark, Luke, makikita mo sa John. Pero itong kwento na to, isa siya dun sa mga miracles na kitang-kita natin sa 4. Ibig sabihin, meron talagang gustong i-emphasize ang Panginoon o gusto nang matutunan ng Lord patungkol dito sa nangyari na pagpapakain ng 5,000. Hindi lang dun sa ma-amaze tayo sa miracle na nangyari o parang makita natin na ay kaya pala ni Jesus gawin yung pagpapakain sa 5,000. Pero tignan natin, ano pa yung matututunan natin sa bagay na ito? So maraming sumunod na tao kila Jesus. Hindi nga niya intention talaga magturo kasi dapat magpapahinga na sila nung panahon na yun kaya pupunta sila dun sa kabilang bayan. Kaso, sinundan sila ng mga tao at hindi lang basta tao, napakaraming tao. Pagdating nila dun sa Pampang, andun na agad yung 5,000 na mga lalaki pa lang, wala pang babae at wala pang mga bata. At gumagabi na nga, maraming tao, gumagabi, remote yung lugar. Ibig sabihin, malayo sa sibilisasyon, malayo sa mga tindahan na sari-sari store, convenience store, walang 7-Eleven at Alphamart. Hindi ka makakabili basta-basta ng tubig at pagkain. Ngayon, ikaw ba naman, pupunta ka sa kabilang bayan, wala kang baon. Di ba? Ba't hindi ka magbabaon? Eh di ba tayo kapag umaalis parang laging field trip, may chichirya, may tubig, may tinapay, may candy, kasi takot tayo magutom. Sila, hindi ko alam kung may mga dala ba lahat yun. Pero alam natin yung kwento, isang bata ang may bitbit na 5 tinapay at 2 isda at nagamit ni Jesus yun para pakainin ang lahat. Pero bago mangyari yung miracle, may tinanong si Jesus. Anong sabi dun sa text natin na tinanong niya? Saan tayo bibili ng tinapay na ipapakain? Hindi niya sinabi o hindi niya tinanong sa mga disciple, papakainin ba natin? So pansinin niyo yung tanong ni Jesus, saan tayo bibili ng pagkain ng mga tao? Ibig sabihin, andun na mismo yung desire niya na pakainin yung napakarami. Napakainin yung 5,000. Hindi niya na hinayaang magdesisyon yung mga disciple na papakainin ba natin o hindi. Andun yung gusto niyang abutin yung mga tao, hindi lang yung spiritual need nila, pati yung physical need at the moment. At sabi dun sa text natin, hindi niya naman tinanong yon kasi hindi niya alam kung saan bibili. Alam niya na yung gagawin niya, pero sinusubok niya lang yung mga disciple kung ano ba yung magiging response nila. At anong naging response? Sino ang unang sumagot? Uy, hindi si Pedro na bida-bida ha. Si Philip ang sumagot. Ang sabi niya, Paano papakainin? Kahit bibili tayo, kailangan magtrabaho ka ng 8 months. Isipin nyo yun, 8 months kang magpapagod. Tapos, sa isang kainan mo lang gagastusin. Parang one day millionaire yun, no? Marami kang pera, tas isang araw mo lang uubusin. So, 8 buwan na sahod ng isang tao at hindi pa daw aabot na tigkakaunti yung mapapakain dun sa mga yon. So, ang gusto kong sabihin dito,
may sumagot naman. May sinabi si Jesus na gagawin nila. Alam niya na yung gagawin niya. Nagtanong lang siya, tinitignan niya, ano ba yung pananampalataya nitong mga disipulo ko? Ano ba yung iniisip nila sa sitwasyon na to? At nakita natin yung pinakita ng disciple doon kay Philip, na ang nakita agad niya ay problema. Ang nakita agad niya ay limitasyon. Ang nakita agad niya yung impossibility. Kaya ang tanong ko doon sa title natin, doon lang ba sa kaya? Kasi ang nakita niya lang, kakayanin ba nila? Kakasya ba kung bibili siya? May panederya kaya that time na makakapagpakain ng 5,000? Nakapag-bake kaya sila ng tinapay na ganun kadami? Na on the spot kailangan ma-provide. Kaya dito, makikita natin yung human nature, una, na doon lang sa kaya. Yun yung human tendency natin. Na kapag may nais tayong gawin, o minsan nais bilhin, o nais puntahan, iisipin natin, kaya ko ba? Iisipin natin, meron ba akong kapasidad para magawa yan, para mangyari yan. Sabi sa verse 7, sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tig-kakaunti ang bawat isa. Sabi ko nga, nakafocus siya dun sa impossibility, dun sa insufficient na pera, kung meron man silang pera that time. Insufficient na pera, pero napakaraming pangangailangan. Kumbaga sa piso, ang budget mo, pero yung bibilhin mo, 10 piso. So, hindi talaga kasya. Pero nakita natin, yung ganitong kaisipan, nagpapakita siya na ang dependence ni Philip that time, kahit si Jesus na yung nagtanong sa kanya na, hindi naman sinabi ni Jesus na saan tayo kukuha ng pambili. Sabi, saan tayo bibili? So tulungan mo lang ako na makabili. Hindi ko sinabi sa yung bigyan mo ko ng pera para makabili. Nakita natin yung mindset ni Philip at baka ganito rin po yung mindset natin, yung dependence sa limited resources. Kaya doon lang tayo sa kaya natin. Tendency na hawakan kung ano lang yung kontrolado natin. Pag hindi natin kontrolado yung isang sitwasyon o alam natin magkakaroon ng aberya, ayaw natin gawin, ayaw natin subukan. O kaya baka meron tayo yung takot to go beyond dun sa mga ability natin. Ay, hindi ko kaya yung kanta na yan. Ay, hindi ko yan kaya tugtugin. Ay, hindi ko po kaya magturo. Kasi hindi ko pa po na-try magturo. Hindi ko po kaya mag-lead ng small group. Hindi ko po kaya mag-opening prayer. Nahiya nga po ako mag-pray pag pagkain eh. Hindi ko po kaya mag-closing prayer. O kaya sa school, di ba? Pero sa school, pag napilit ng teacher, basta para sa grade, gagawin kahit ano. Oo, mga estudyante. No? Tsaka sa office, no, kahit nakakahiya o kahihiyan yung performance kasi may grand prize, gagawin natin. Pero kita natin human tendency, human nature, doon lang sa kaya. Kung ano ang nakikita ng mata, kung ano ang nasa harapan natin. Ako po, pag nagsa-swimming, hindi po ako marunong lumangoy. Ang dami ko pong hindi kayang gawin. Hindi ako marunong mag-bike, kaya takot ako sa motor, kaya ayoko mag-drive. Hindi rin ako marunong lumangoy, pero mahilig po ako na pumunta sa dagat. Doon lang sa dalampasigan, sausaw ng paa. Pero kapag sa swimming pool, doon lang ako sa 4 feet, 3 feet, o kaya yung pang kiddie pool. Pag yun, umabot na ng 5, di ganito ko na yun. Takot na ako. Tapos pag yayayain pa, hindi, doon tayo sa malalim, doon tayo sa malalim. Eh, hindi ko abot. Wala nang natatapakan yung paa ko. O di, hindi ko kontrolado. Kasi, kung anong mangyari, wala akong tinatapakan, takot ako ma-out of control. Alam ko may risk, alam ko may danger. Kasi nga, hindi ko kontrolado yung sitwasyon. Kaya, kapag magsuswimming po tayo,
Hindi ko po kaya sa malalim, wag niyo akong hilahin doon. Pero, ganun tayo, parang sa swimming, di ba? Kung di man kayo lumalangoy katulad ko. Takot ka, matapang ka lang pag nasa mababaw. O sige, swimming tayo, sunbathing tayo, sa mababaw lang. Doon lang sa kaya, doon lang sa kontrolado. Ganon din sa pananampalataya natin. Gusto nating sundin si Jesus. Gusto nating sundin ang Diyos, pero doon lang sa kaya natin. May ganon po tayong sitwasyon. Amen po ba? Lahat tayo dumadaan po sa ganyang pagkakataon. Pero gusto ko po makita nyo rin yung example ni Hannah. Total may pa rin naman, so nanay pa din yung pag-usapan natin. Si Hannah po ay may daladalang bigat at pasanin for ilang years kasi hindi siya magkaanak. Pero ano pong ginawa niya? Iniyak niya sa Panginoon, inilapit niya sa Diyos yung limitation niya to produce or to bear a child. Yung ability na magkaroon ng anak. At nagkaroon ng breakthrough. At alam natin na gamit mightily si Samuel bilang propeta sa Israel. Si Samuel pa nga ang nag-anoint kay David. Yung breakthrough niya po ay hindi nagsimula nung naging capable siya sa sarili niya. Nagsimula yung breakthrough niya nung na-reach niya yung limitation niya. Pero sinurrender niya po yung lahat sa Panginoon. Ganoon din po sa atin. We become more capable. Kapag na-reach natin yung limit natin, doon lang sa kaya natin, tapos isinuko natin sa Panginoon yung hindi na natin kayang gawin. Nakita po natin doon May isa pa pong disciple na sumagot, di ba? Si Andrew. May resources siyang nakita, pero nakita niya pa rin yung limitation na sasapat ba yung 5 tinapay at 2 isda. May initiative naman siya. Naging resourceful naman siya. Naghanap siya dun sa paligid. Pero nandun pa rin yung kita nila hanggang dito lang. Ito lang yung kaya nito. So, sasapat ba to? Pero hindi nila makita si Jesus yung kasama nila. Yung nagpatigil ng storm. Yung bumuhay ng patay. Yung nagkandak ng napakaraming miracles. Pero ganun pa din, nakita nila yung limitasyon. So baka po ngayong umaga, kahit na nanalangin tayo sa Diyos, dinideclare natin, nagtitiwala tayo sa Diyos, baka medyo katulad pa rin tayo ni Philip at saka ni Andrew, na ang daming nakikitang problema at nakikita rin natin yung kakulangan natin. Financially, sa family problems, wala akong kapasidad na maayos tong problema na to. Kasi hindi ko yan forte. Hindi yan ang character ko. Hindi yan ang nature ko. O kaya mga ministry concerns. Meron tayong out of reach ko na yan. Hindi ko talaga siya kayang gawin. Hindi ko na kayang maging flexible. O kaya sakit. Hindi tayo mga doktor, pero baka nakikita natin yung limitasyon nung pagkakaroon natin ng sakit. Or unanswered prayers. Yung mga hindi pa natutugon na panalangin sa atin o kaya mga takot sa future. Pero tandaan natin, ang sabi ng Lord sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pagkatiwala natin. Ano po ang meron sa atin ngayon na doon lang yung kaya natin? Ano po ang daladala natin? Baka kasi tinatawag din tayo ng Panginoon na maglingkod, magbigay, manguna, mag-step out sa pananampalataya o mag-minister to someone, nandito man o nasa labas. O kaya to obey Him in something difficult. Pero nalilimitahan tayo kasi tinitignan natin dun lang sa kaya ng kapasidad natin. Puro tayo takot at sinasabi natin agad, nililimit agad natin, Lord, di ko po kaya, sorry po, next time na lang po, Lord. Lord, may desire naman ako, kaya lang, takot ako, Lord.
Kasi bago sa akin to. Kasi hindi ko to kontrolado. Kasi alam ko beyond to sa limit ko. Pero sabi po ng Lord sa Kawikaan 3:5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Alam niyo po, if we only live sa ating ability, sa ating capacity, we will only see human result. Kapag dun lang tayo sa kaya nating gawin, kapag lagi nating sinasabi hanggang dito lang ako, so hanggang dito lang din yung gagawin ko, lalo na sa ministry at pagsunod natin sa Panginoon, human result lang po yung makikita natin. Dahil human effort, nandun yung dependence natin. Kaya po ngayong umaga, saan po kayo kinakatok ng Panginoon? Ano yung nakikita nyong hanggang dito lang ako? Doon lang sa kaya ko. Ano yung mga nabanggit nyo noon o baka hanggang ngayon, binabanggit nyo doon lang sa kaya, yung human nature natin, yung naghahari sa atin o nangunguna sa atin. Di ko yan gagawin. Hindi ako magpa-participate dyan. Kasi doon lang ako sa kaya ko. Pero tandaan po natin, human result lang po lagi kapag naging dependent tayo sa kaya lang nating gawin. Kasi po, makikita din po natin dyan, sa ating passage, yung feeding of the 5,000, ano naman yung nature ng Lord? Kung may human nature na doon lang sa kaya, ang God's nature ay lahat kaya. Sabi po sa verse 11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Kita nung dalawang alagad, o siguro marahil halos lahat ng alagad, hindi kayang pakainin yung 5,000. Nakita nila yung limitasyon doon lang sa kakayanan nila, doon lang sa resources na meron sila, doon lang sa mga bagay na abot kamay nila. Pero ang nakita ni Jesus nung mga panahon na yon, isang opportunity to reveal God's power. Maliit lang po yung amount ng pagkain, malaki yung papakainin na crowd. Pero pinakita po ni Jesus doon, there is no limit sa ating Panginoon. Amen po? Yung inisip ng mga alagad na doon lang sa kaya nila, pinakita ni Jesus, kaya kong higitan niyang naiisip niyo at nakikita niyo. Nangyari yung miracle with the little they have na nilagay nila sa kamay ni Jesus. Amen po. Binigay nila kay Jesus yung tinapay at isda. Nagpasalamat si Jesus at napakain yung lahat ng nandun. May natira pa. May surplus pa. Ibig sabihin, yung kayang gawin ng Panginoon, dito lang sa nakita nating kwento, isa lang ito, more than pa pala siya. Doon sa kaya nating isipin. Pero nung una, naging limitado tayo doon lang sa kaya natin. Dito sa miracle na to, makikita natin, God can work with the little we have. God is not limited dun sa human ability. And God desires to extend yung lahat ng possibility para mag-minister sa mga tao. Kasi lahat kaya niya. Naalala niyo po yung Sunday, di ba, si Jochebed, yung shinare ko sa inyo. Limitado lang yung time niya tsaka kapasidad niya para alagaan si Moses. Pero nirelease niya sa will ng Lord. Pinagkatiwala niya sa Lord si Moses nung nilagay niya sa basket at iniwan dun sa ilog. At alam natin ang kwento, nagamit si Moses mightily. Pero bago nagamit, yung the little she had, pinagkatiwala niya sa Panginoon. Tinignan niya yung kayang gawin ng Diyos na hindi niya kayang gawin. Dito po sa prayer gathering natin, nawa maalala natin sa pamamagitan nitong salita ng Panginoon na kapag po yung limited resources natin, yung limited na kakayanan natin,
yung limited na ability natin, yung limited solutions na naiisip natin sa mga kinakaharap natin, ay pwede po nating ipagkatiwala dun sa limitless God natin. Kaya po tandaan natin, prayer is not kung ano yung capable tayo, but prayer is about who God is. Tignan natin sino ba yung Diyos na pinapanalanginan natin. Kapatid, ilang beses na tayo pumunta sa prayer gathering. Paulit-ulit na nga yung mga prayer items na pinapanalangin natin. Pero talaga bang nakita natin, nakikilos ang Panginoon doon beyond our ability? Alam niyo po, God specializes dun sa mga impossible situation. Katulad nung sa bata, di ba? Willingly binigay niya. Pinagkaloob niya yung limited resources na meron siya. Ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, sa pananalangin natin, are you willing to place the little you have sa kamay ng ating limitless God? Kanina may mga narinig ako na talagang namang kulang na kulang sa buhay, pero biglang nagdadala ng provision ng Panginoon. Amen po? Kaya nakita po natin, kayang i-stretch ng Lord talaga yung meron tayong resources hanggang sa susunod na provision niya. Pero caution lang po. When we say we should put our trust sa ating Panginoon, katulad nga nun, nagpakain siya ng 5,000. Sabi ko kanina, human nature, doon lang sa kaya. Ngayon, hinahamon tayo na ipagkatiwala sa Panginoon yung limited na meron tayo kasi ang God's nature ay lahat kaya. Sabi di ba sa Luke 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Sa unang verse niyan, sa tao, imposibleng mangyari yung sinasabi ng mga disipulo, pero sa Diyos, walang imposible. Pero this is the precaution. Hindi po ibig sabihin na ipagkakatiwala natin sa Diyos to go beyond our limit. Padalos-dalos at magiging irresponsable po tayo mga kapatid. Ang pananampalataya po ay hindi reckless. Hindi po padalos-dalos. Hindi ibig sabihin basta gastos lang ng gastos. Hindi po ibig sabihin desisyon ng desisyon. O kaya po sasabihin natin, go lang kahit wala pong wisdom. Ipipilit po natin yung sarili nating gusto, tapos sasabihin po natin, God will provide. Hindi po ganun yung sinasabi ko mga kapatid ha. Tinuturuan po tayo sa salita ng Diyos, lalo na pag nagbasa po tayo ng Proverbs, to act in wisdom, good stewardship sa Panginoon, yung may discernment at may obedience sa Kanya. At higit sa lahat po, kailangan po nating makita dito, di ba yung mga disciple, inorganize pa rin nila yung mga tao, hindi sila basta nagpakain. Nag-offer pa rin naman, nag-obey yung bata na mag-offer nung kanyang pagkain. Pero si Lord po ang nagpadami. Bakit? Para mag-minister sa mga tao, ibig sabihin yun yung kalooban ng Diyos. Hindi po in-ignore ni Jesus yung realidad na meron doon. Pero ang nangyari po, ipinakita niya that reality does not limit our God. Pero yung miracle po na ginawa niya, it was designed para i-reveal yung compassion, yung power, at yung glory ng Diyos. Kaya ito po yung precaution ko sa bawat isa sa atin. Hindi po natin hihilingin i-bless ni Lord yung mga naging plano natin na hindi natin sinurrender sa Kanya. Kaya po tayo nananalangin dito because prayer aligns our heart dun sa will ng Panginoon. Kaya we pray for God's will to be done before asking for God's power na mag-manifest sa kalagitnaan natin. Hindi po ito, Lord, support kung ano po yung maging plano ko. Kung hindi, Lord, I surrender to what you want.
God works beyond human capacity para hindi para i-entertain yung desire natin, but to showcase yung power niya at i-reveal yung glory niya. Kasi sino po bang napuri doon at napasalamatan? Ang Diyos, na mangha sila sa kakayanan ni Jesus. At alam nila hindi yun gawa ng tao kung hindi gawa ng Diyos. Ang gusto ko pong iwan sa atin ngayong umaga sa ating pananalangin, yung human nature natin na doon lang tayo sa kaya natin, sa kontrolado natin, wag po tayong malimitahan nun. Kung hindi doon tayo sa nais gawin ng Diyos, at kapag nais gawin ng Diyos yun, alam natin ang God's nature, lahat kaya niya. Walang imposible sa Kanya. Kaya pag dumako po tayo sa pananalangin natin ngayong umaga, manalangin po tayo ng may wisdom. Seek natin, Lord, ano ba yung will mo sa mga prayer items namin na to? Ano ba yung nais mong gawin? Kasi yung pagpapakain niya sa 5,000, it's to minister to the people. Hindi lang para isatisfy yung curiosity ng mga disciple or magpabida lang si Jesus doon. Ano ba yung will niya? So with wisdom, we pray with wisdom, with faith, with humility, and with the desire na mapapurihan, mag-glorify natin ang Panginoon at hindi ang sarili natin. Alam niyo po, kapag hindi tayo dumepende dun sa kaya natin, kapag hindi natin sinabing doon lang sa kaya ng tao, kapag na-reach na po natin yung limit natin at alam natin yung kakayanan natin, pero nangyari pa rin yung isang bagay, doon natin lubos na makikita at masasabing gawa yun ng Diyos, hindi gawa ng tao. Kaya mga kapatid, mananalangin tayong umaga, hindi doon sa kaya lang natin, kung hindi doon sa kaya ng Panginoon natin. Hindi reckless na pananampalataya kung hindi yung nais sumunod sa kung ano yung will niya, lalo na doon sa mga prayer items. Yung will niya sa church natin, yung direction ng church natin, yung will niya na gawin sa ating service, yung will niya na gawin dun sa mga discipleship natin, sa CBH natin, yung will niya na gawin dito sa bansa natin. Marahil nga frustrate na kayo sa mga nangyayari sa mundo dito sa bansa natin. At alam natin, limited lang yung kaya natin gawin, kaya minsan nagsasawalang bahala na lang tayo. Pero wala pong limit yung kayang gawin ng Diyos. Kaya sa pananalangin natin, ipagkatiwala lang po natin sa Kanya. Amen po! Tandaan natin, human nature doon lang sa kaya, but God's nature, lahat kaya. Kaya magtitiwala po tayo sa Panginoon. Sabi nga po dun sa awitin natin, ang pagtitiwala natin sa Diyos, ang pagtitiwala natin ay sa Diyos lamang. Amen po ba? Habang buhay sa atin. Kasi alam natin, ang lahat ng imposible sa atin ay posible sa Diyos. Basta ito ay kalooban niya. Nawa na pagpala po tayo mga kapatid at matutunan nating umasa sa Diyos, hindi sa kakayanan natin para maging evident ang power niya sa buhay natin. Amen po. Dito po muli si Sister Kylie para sa groupings at saka sa ating mga prayer items. Purihin po ang Panginoon. Amen. And para naman po sa ating prayer items, ipapakita po dito sa TV po. And ipagkaloob po natin to sa Lord para lalo pa pong ma-bless po tayo sa ating prayer request. And para naman po sa ating groupings, magbilang po tayo ng 1 to 5 po. Hanggang sa... Punta na po tayo sa ating mga groups.
Hello, yan. Para po sa ating pagtatapos, i-close po natin sa prayer ang ating gawain. Announcement lang po, yung ating activity later this afternoon, yung dapat pagpunta po sa puntod ni Pastor ay postpone po muna. Pero kung gusto nyo po on your own na pumunta ay pwede nyo pa rin naman pong ituloy. Pero as a church or as a group po ay ipo-postpone po muna natin. Other details or yung new schedule ay to be announced na lang po. Okay po? Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na corporately ay makapanalangin po kami ng mga prayer items and prayer requests ng church na to at ng bawat isa. Muli, nagpapasalamat kami sa salita mo na narinig namin. Nagpapasalamat kami sa mga testimonies ng kapatiran namin na nagpapakita, Panginoon, ng kabutihan at pagkilos mo sa buhay po namin, Panginoon. Patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo, Lord God, ang lahat ng naipanalangin namin at Panginoon, we are in high expectation and hope, Panginoon, na makita ang pagkilos mo at pagtugon mo sa mga panalangin na ito na naaayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Makapangyari, Lord God, ang maganda mong plano para sa church na to at sa lahat ng aming prayer items, Panginoon. Dalangin rin namin ang practice, ang rehearsal ng worship team and tech group mamaya. Ikaw pong patuloy na sumama sa kanila, ang mag-sustain, Panginoon, sa kanila physically, spiritually, emotionally, mentally, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan nila para sa magiging rehearsal, O God. Patuloy na ingatan mo sila at samahan at nawa sa pagre-rehearse pa lang po nila ay maranasan na nila ang pagkilos mo upang ang presensya mo ay patuloy na mag-flow bukas sa aming pananambahan po. Ingatan mo rin po ang bawat isa na uuwi na at kung may mga gagawin pa po kami sa araw na to, patuloy ang pagsusustain mo ang hinihiling namin, ang provision mo, ang protection at pagsama mo po sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Wala kaming nais itanghal kung hindi ikaw lamang. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Yan. Batiin po natin ang bawat isa. God bless po sa atin, sa ating prayer gathering. Nawa na pagpala po tayo.